Hello, Bes, no? Ito naman ay tanong ng ating ka-Bes, no? Tanong niya kasi, alam naman daw niya, hindi ko lang nilagay po dito yung tanong niya dahil sa pag-iusap niya rin po, no? Maraming nagtanong sa atin pero hindi naman pinapalagay yung mga pangalan ko sino sila. Pero ito yung tanong niya po. Sabi niya kasi, yung silver niya ay may nakalagay daw na is 925 at alam naman daw niya yung silver na 925, no? Pero nag-curious lang daw siya, nagtataka lang siya at gusto lang niyang malaman kung bakit may kadugtong doon na si Zay na letra. Ano po? Yun lang po yung tanong niya pero hindi lang po niya nilinaw kung yung jewelry niya, yung silver niya ay may stone bang kasama o wala. Ano? So, sasagutin natin to sa dalawang parte ng na may bato at saka walang bato, no? Yung jewelry niyo na silver, no? Yung S925, silver ang ibig sabihin niyan. Ngayon, yung si Zay kasi nakita ninyo, ano? Kung walang stone yung inyong jewelry, kung walang stone po yan, ang ibig sabihin niya po, madalas kasi yung ibang mga gumagawa ng jewelry, nilalagyan nila yung yung tinatawag na maker's mark. Naglalagay sila ng maker's mark, palatandaan ho na sila ang gumawa ng jewelry na yan, no? Yung iba ka nilagay nila may letter tapos may numbers, no? Ganun po yung iba, nilalagay nila yung mga maker's mark po. Ngayon, dahil hindi nyo naman sinabi nilinaw na may bato o wala, yun po yung sagot ko nung una na walang bato. Maaring maker's mark po yung CZ na nakita ninyo. Pero kung may bato naman yan, mayroong stone, yung silver ninyo, maaari po, malamang yung CZ na nakita ninyo, ang ibig sabihin niyan ay cubic zirconia. No? Cubic zirconia po yan na ang ibig sabihin po, isang klase ng mga synthetic stone na hindi naman sa walang value yan. Meron ding halaga yan. Yung mga cubic zirconia. Pero yung mga ganong klaseng stone kasi, na mga synthetic yan, nilalagay yan sa mga katulad ng silver metal jewelry. Ano po? Hindi yan madalas na nakikita natin. Pero siguro yung smith, yung goldsmith na gumagawa, may nagpagawa, tapos sinabing nag-request na silver yung pinagawa, pinapalagay niya ng diamonds, no? Pero usually talaga, yung CZ or cubic zirconia stone, nilalagay po yan sa mga ganyang metal, yung mga silver. Kasi dahil hindi naman kasi kamahalan yung cubic zirconia. So, mababa lang po ang value niyan. No? Kaya, madalas nakikita natin yan sa mga silver na mga metal o yung mga jewelry. Ano po? Best. Kasi yung mga katulad ng moissanite, no? Moissanite, yung diamonds, nakikita natin yan sa mga yung mamahaling klaseng metal katulad ng platinum. Nakikita natin yan sa mga gold. Kasi binalansi kasi yan yung gumagawa, originally gumagawa sila ng ganyan, yung mga diamonds or mga ganong klaseng stones kasi na medyo may presyo, hindi yan nilalagay doon sa mga silver metal o silver jewelry. Nilalagay lang po yan doon sa mga gold, no? Yung mga white gold, no? Yung mga yellow gold. Ganun po. At yung platinum. Ganun po yung ganun po yung madalas na nakikita natin yung mga stone na yan doon sa ganung klaseng mga metal, no? Kaya pagka halimbawa may nagtanong tapos ang jewelry niya ay 925 or silver tapos may bato, no? Malaking porsyento, malaking posibilidad na yung bato na yan, kung halimbawa wala naman tatak, ay yan, hindi siya
diamonds or hindi siya moissanite dahil yung bato na nilagay doon para lang talaga sa mga silver yun. Ganun po yan, best, no? Kaya pag may nakita kang mga diamonds or mga bato na nakikita mo sa isang jewelry ng platinum o di kaya yung mga sa gold, no? Malaking posibilidad, malaking porsyento na yung bato na yan ay may value, mataas ang value din, no? Ganun lang po, best, ang sagot ko. Gusto kong malaman. So, yan po ang sagot ko doon sa ating kabes na nagtatanong kung anong klaseng, kung ano yung tatak na nakikita niya doon, no? Kung may stone yan, cubic zirconia yan. Kung wala namang stone yan, yan ay maker's mark. Yung nakikita nyo, CZ po, best, no? Hanggang dito lang po muna tayo. Kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong mag-comment. Just comment down below para masagot natin, makagawa tayo ng bagong video. So, kung ano mang katanungan meron kayo, kung para mas madetalye natin din, no? Kung may mga katanungan kayo about sa video ito, makagawa tayo ng video na mas detalyado, na mas maunawaan nyo kung ano yung nilalaman ng video ito, best, no? Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and share na lang po, no? Sa video ito sa channel kong ito, best, no? Ulitin ko, please subscribe for more tips and guide. Bye bye, best.